Magandang gabi po sa ating lahat. Batiin po natin ang ating mga katabi ng magandang gabi. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po nating i-welcome at batiin ang bawat isa ngayon pong gabing ito. Tayo pong lahat ay sama-samang magbatian at i-welcome ang bawat isa. Sama-sama po natin i-welcome ang bawat isa ngayon pong gabing ito. Sa tuwing kapiling na ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Ang puso ko'y sumisigla sa'yo'y sumasamba. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla kapag sa'yo'y sumasamba. Yan, batiin po natin yung girlfriend po ni Mark. Nasa likuran po. Sumasamba. Yeah. Kapag sa'yo'y sumasamba. And sino po sa atin ang nakaramdam po ng excitement ngayon pong maghapon na ito? Sige po, hindi ko na po tatanungin ang dahilan. Baka po, iba na yan. Gusto ko pong mag-share yung kagalakan po na naramdaman namin pong nagturo sa VCS. Sige, mamaya kayo magpatunog. Gawin mahaba are. Yan, alam niyo po, yung feeling na masarap pong mag-share ng kabutihan po ng Diyos, lalo na po sa mga maliliit na bata. Nakala mo, hindi ka maintindihan. Ano po? Pero alam niyo po, yung excitement po na naramdaman po naming lahat ng nagturo. Kami po, marami pa po kaming kasama. Si Oscar, sobra po kami nag-excited na alas 7 po kami nandito agad, tapos alas 8 nandun na po kami. Kahit po mainit, yan kasama po namin si Ate Presi. Siya po yung pinaka, paano mo sabihin? Head na lang po. Pinaka-head po sa amin. Sobra pong excitement yung nararamdaman namin araw-araw, kahit nakakainis na po talaga yung mga bata. Yung paulit-ulit mo na tinatanong ang pangalan, araw-araw. Pero alam niyo po, nakakatuwa po ang Diyos dahil siya po yung nagbibigay ng excitement na yon sa amin pong mga puso. Alam ko po kayo, excited din po kayong umawit, sumamba. Yan, excited po kayong umawit, pumalakpak. Yan, dapat lamang po na lahat tayo laging excited. Once po na umaawit, sumasamba, naglilingkod para sa Diyos. Ipakita po natin yung kasabikan po natin sa pagpupuri sa Diyos. Yung atin pong patuloy na ipalakpak ang ating pong mga kamay. Atin pong awitin, ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, naghihintay. Narasama sa presensya mo'y muli. Mas malakas pa po, ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon, nananabik. Nananabik na makita luwalhati ng iyong mukha. Sumasayaw na nga, sa galak tumatawa. Nananabik na makita muli mong Patuloy po natin pagbisita. awitan ang ating Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, malayang malaya ka
Pagpupuri mo ang buhay ko, ito'y iyong Patuloy po natin ipalakpak ang ating pong mga kamay. Ako ay narito. Ako ay narito ngayon. Naghihintay. Inasama sa presensya mo'y muling. Muli po ako ay narito ngayon. Ako ay narito ngayon. Malakas po nating awitin, nananabik na makita. Nananabik na makita. Luwalhati. Muli po, sama po tayong sumayaw. Sumasayaw na ka sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, malayang malaya ka. Pagpupuri mo ang buhay ko, ito'y iyong ngayon. Muli po, sumasayaw na nga. Sumasayaw na nga sa galak tumatawa. Nananabik na makita, muli mong pagbisita. Ipangawitan, Panginoong Jesus. Panginoon, Yes, Lord, malayang malaya ka. malayang malaya ka. Pagpupuri mo ang buhay ko, ito'y iyong ngayon. Sige po, salamatan po natin ang ating Panginoon. Malakas pong palakpakan para po sa ating Panginoon, Diyos. Yan, lahat po ng naniniwala na napakabuti ng Diyos, sumigaw po ng malakas na Amen! Pag sinabi ko pong God is good, sabihin niyo po, syempre. Kapag all the time, grabe, God is good! Siyempre! All the time! Grabe! All the time! Grabe! God is good! Siyempre! Siyempre! Sama-sama po nating i-declare na napakabuti po ng Panginoon. Ipong awitin, panahoy lumilipas. Panahoy lumilipas. Maangko'y kumukupas. Ngunit ang pag-ibig mo, Jesus, hindi nagwawagas. Magbago man ang isa lang ang totoo. Isa lang ang totoo. Mga pangako sa salita mo, natutupad ito. Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, di nagbabago. Sa bawat araw ng buhay ko, wala pa noon hanggang sa ngayon. Sa natamong tagumpay, sa natamong tagumpay, sa aking buhay, kayamanan at kalagasan, ikaw. Muli po nating awitin, Panginoon, kay buti mo. Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo, di nagbabago. Sa bawat araw ng buhay ko, wala pa noon hanggang sa ngayon. Ipong awitin at sa pagsikat ng araw. Sikat ng araw, may biyaya na naman. Bagong pag-asa, bagong ligaya sa'yo na. Sama-sama po nating i-declare ang kabutihan ng ating Panginoon. Panginoon, kay buti mo. Pag-ibig mo'y di
Sino po sa atin ang may nalalamang promise po ng Diyos? Yan. Pangako po ng Diyos. Isa na lang pong statement sa Bible, I will never leave you nor forsake you. Alam ko po na marami pa po kayong alam na sinabi po ang Diyos na pangako po para sa atin. Kaya ngayon po, sama-sama po nating i-claim yung mga promises na yon. Dahil tunay nga po na patuloy nating mararanasan yung protection ng Diyos sa atin pong mga buhay. Patuloy po nating i-claim yung mga pangako ng Diyos sa buhay natin. Atin pong awitin, I will bless the Lord. I will bless the Lord forever. I will trust Him at all times. He has delivered me from all fear, and He has set my feet upon a rock, and I will not be moved, and I will not be moved, and I say, sama-sama po tayo magtiwala sa ating Panginoon na siyang ating shield. Siya po ang ating strength. My strength, Yes, Lord. my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Tunay nga po na patuloy nating nararanasan yung kadakilaan po na ating pong Panginoong Diyos. Tuloy po nating awitin, whom have I in heaven but you? There's none I desire besides you. You have made me glad, and you have made me glad, and I say, sama-sama po natin itaas sa ating pong mga kamay. Yes, Lord, my strength, My strength, you're my portion, yes, Lord, patuloy po kaming naniniwala sa iyong mga pangako sa amin. strong My very present help. my very Muli po nating awitin, you are my shield. are Shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, shelter, strong tower, my very present help in time of need. Sige po, patuloy po natin i-claim yung mga pangako po ng Diyos. Patuloy po natin itong i-claim. Sama-sama po tayo magtiwala sa mga pangako niya po para sa atin. Atin pong awitin, you have made me glad. You have made me glad.
portion, deliverer, my shelter, strong tower. Sige po, patuloy pong nangungusap ang Panginoon Diyos sa ating pong mga buhay. You are my shield, my strength, my portion, deliverer, my shelter, strong tower, my very present help in time of need. Ating pong awitin, my very present help. My very present help in time of Sa uli pong pagkakataon, sama-sama po natin itong awitin. My very present help. my very present help in time of need. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, tunay pong totoong iyong mga pangako sa amin. Patuloy nga pong naming naranasan ito mula pa nung simula pa. At ngayon po, Panginoon, patuloy po namin kiniklaim lahat po, Panginoon, ng mga pangako niyo, Panginoon, na amin pong mararanasan sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon, sa desire, Panginoon, na patuloy mong nilalagay sa amin po mga puso. Yung excitement, Panginoon, na purihin ka, sambahin ka, paglingkuran ka. Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat dahil tinuturuan niyo po kami patuloy, Panginoon, ng tunay na pagsamba sa iyo. At alam po namin, Panginoon, na natutuwa ka ngayon habang nakikita mo kami, Panginoon, na nagbibigay sa iyo ng tunay na pagsamba. Nawa po, Panginoon, patuloy pong itanim sa amin pong mga buhay ang mensahe po ng mga awiting ito. At sa iyo lamang po namin inaali ang lahat-lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Bigyan po natin ng malakas sa palakpakan ng Diyos. Maaari na po magsiupo ang kapulungan. Okay, magpapatuloy tayo mga kapatid sa ating pag-aaral tungkol sa sinimulan natin last week hinggil sa sinasabi nating anointing. Kung tayo po ay may mga banal na kasulatan, tingnan po natin uli, balikan natin yung ating biblical verse sa Luke chapter 4 verses 18 to 19 na napaka-pamilyar na po sa atin lahat. Ano po? Pero hayaan nyo pong basahin ko uli ito sa inyo. 18 to 19. Ito yung panahon na binasa ng ating Panginoong Jesus, ang isa sa mga bahagi o ang bahagi sa scripture na sinulat ni Isaiah. Ito ang sinasabi diyan. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila at sa mga bulag na makakakita na sila. Sinugo rin niya ako upang palayain ang mga inaapi at ipahayag na dumating na ang panahon ng pagliligtas ng Panginoon. Pagkatapos, ibinilot ni Jesus ang kasulatan at isinahuli sa tagapag-ingat nito. Okay. Itong bahaging ito ng verse, mga kapatid, na ito ay ito yung ating key verse since last week
nang pinag-usapan natin yung tungkol sa anointing. Okay? Sandali po. Sinabi po natin last week na yung oil o yung anointing oil ang usually ginagamit ito ng mga Hebrew noon to anoint somebody. Kung ilalagay nila sa isang office, lalo na yung office na yon ay sinasabi natin ngayon ecclesial office, katulad ng pagiging propeta o pagiging hari. Bakit noon pati yung hari ay ina-anoint? Doon kasi sa Israel, mga kapatid, ang mga hari, pinaniniwalaan nila, naniniwala sila na ang hari ay itinakda ng Diyos, pinili ng Diyos, anointed by God, or appointed by God, chosen by God. Sa pamamagitan noon, ina-anoint sila through oil. Okay? Ipagpapatuloy po natin yung na-explain na natin last week yung itong bahaging ito ng banal na kasulatan na kung bakit ito ang ginamit natin na verse na ito. Ipagpapatuloy po natin ngayon. Sabi dyan sa ating pag-aaral, you need to understand what the anointing is and what it does. Sabi dyan, through the anointing, God goes beyond your natural abilities as a leader and imparts supernatural ability to minister. Totoo ito. Mga kapatid, alam nyo, ito yung sa atin na taken for granted na natin for years. For so many years, parang taken for granted natin itong salitang anointing. Lalo na sa mga leaders natin. Usually, nakikita natin yung ating mga leaders ay nilalagay lang natin sa unahan at sinasabi natin, dinidedicate natin o ano ang tawag doon? Tinatalaga natin. Pero hindi natin sila ipinagpipray for anointing. Ngayon lang uli natin nire-revive itong anointing na ito. Ang natatandaan ko mga kapatid, una nating iginawa ito sa pangalawa nating family camp. Nagkaroon tayo ng anointing night na sinasabi na bilines natin lahat ng mga leaders, lahat ng mga may gagawin doon sa ating family camp. Pero ito yung nakaligtaan na ng leadership natin, even yung church. Yung sinasabing anointing, yung ceremony to anoint somebody for an office or for a particular task or ministry na gagampanan niya. Basta lang natin sila itinatalaga at sinasabi natin, humayo ka na, pinababayaan na natin yon. Okay? Hindi natin nakita yung kahalagahan, bakit natin kailangan i-anoint yung isang tao. Sabi dito, without an anointing, you can never impart something that is supernatural. Kaya sabi ko, there are so many good preachers, there are so many good lecturers, na kapag sila nag-i-impart, believe ka yung mga imparting nila, yung mga sinishare nilang mga lessons, pero magtataka ka ba't hindi nagkakaroon ng bunga? Parang hindi nagkakabunga. Ang ganda naman ng mga lessons na narinig. Ba't hindi tayo na bago? Ang wala doon yung anointing. Yun ang nagkulang yung anointing. Dahil doon sa anointing, usually, o kadalasan, minsan, ang ini-impart mo, simple lang. Sinasabi mo, simple lang. Sabi nga natin, may narinig ka ng preacher na nagsasabi ng, alam mo naman na, alam mo yun eh. Alam mo na yung sinasabi, pero may ibang bagay na nangyayari sa iyo, na nagpapabago sa iyo at nagbibigay sa iyo ng panibagong realisasyon na alam mong makapagbabago ng iyong buhay. Simply because there is an anointing. Ito yung sinasabi natin na supernatural na nangyayari sa iyo. Nangyayari doon sa panahon na yon na nagagawa ng isang tao na nagsishare o nagbabahagi ng salita ng Diyos o nagsasagawa ng tungkuling kanyang ginagampanan. Kaya mga kapatid, napakahalaga sa isang leader. Kahit hindi leader, kahit isang ordinaryong miyembro,
You have to desire for God's anointing. Dahil ito ang magpapabunga ng iyong ginagawa. Amen? Hello? Yan, parang anointed na anointed kayo, no? Parang, yan ang anointing. Na pag tinanong, oo nga pala, yun, anointed, anointed. You have to pray for an anointing. Amen? Okay. Sabi ng ating Panginoong Jesus, the Spirit of the Lord is now upon me. Actually, mga kapatid, pag sinabi nating anointing, it is the presence, the empowering of the Holy Spirit to a person. You can give good lecture, but without the Holy Spirit, it is impossible for you to change one's heart, one's life. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus noon, nang nasa lupa pa siya nagmi-minister? Paghayo ninyo, huwag kayong mamroblema, huwag yung problemahin ang sasabihin nyo. Kung ngayon, ipaparaphrase natin, huwag kang mangamba kung yung bang sasabihin mo tatalab o hindi. It is the Holy Spirit that will do it to those people na nakakarinig sa iyo. Minsan tayo takot na takot, magsasalita tayo, anong sasabihin ko? Ano ang concern na concern tayo sa sasabihin na dahil gusto natin mapaniwala yung tao. Ang sikreto lang pala doon, anointing, the presence of the Holy Spirit, the power of the Spirit in you to change the individual. Okay, sa susunod na magbabahagi kayo ng salita ng Diyos, do not worry of the things that you are going to say, to tell the people. For as long na ang sinasabi nyo sa kanila ay katotohanan at pananampalataya mo, it is the Holy Spirit that will convict the person. Pray for the anointing every time you share. Okay? Yun ang napakahalagang bahagi dyan. Bakit kailangan natin daw ng anointing? Okay, sabi dyan, ang anointing daw mga kapatid ay kaakibat ito ng paghangad mo na mangyari sa iyo ang ginagawa ng Diyos o ang nais ng Diyos na gawin sa panahon na yan. Kaakibat ito dapat ng kapahayagan ng nais pangyarihin ng Diyos sa panahon na yan habang ginagamit kanya. So, ang anointing is also a desire, one's desire, a person's desire na mangyari yung nais ng Diyos sa panahon na yan. Kaya kailangan natin ng anointing. Hindi para mangyari yung gusto mong makita ang resulta, kundi makita mo yung nais ng Diyos na mangyari sa panahon na yan. Dahil nagmi-ministeryo ka para sa Panginoon. Di po ba? Ano yung kahalagahan ng anointing na yan? Bakit kailangan natin ng anointing? For you to see the work of God at that time. Kaya kailangan natin yon. Ibig sabihin, kung ang desire mo sa buhay mo ay ang mangyari yung gusto mo, there will be no anointing that will happen. Kaya tayong mga leaders, mga kapatid, dapat tayo seekers tayo ng kalooban ng Diyos sa ating buhay. Seekers tayo ng gustong pangyarihin ng Diyos. Sa bawat pagkakataon na sinasabi nating gagamitin tayo ng Diyos. Yun ang desire ng isang leader. Kung gusto mong mangyari yung anointing, kung gusto mong mangyari yung anointing. Nangangailangan tayo ng anointing because we need at that time, during that time that you are sharing, you are imparting the Word of God, na mangyari yung kalooban ng Diyos. Ito yung pinakalayunin dyan. Kahit man sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nangailangan siya ng anointing. Di po ba?
nangailangan siya ng anointing. That's why sinabi niya, the Spirit of the Lord is now upon me. Hindi upang mangyari yung gusto niya, kundi upang mangyari sa panahon na yon ang kalooban ng amang nagsugo sa kanya. Okay? In the same sense, sa church, we are all here for the world to see the work of God in us. For the world to see the things that God would want to happen. Hindi sa kung ano ang gusto nating ipakita sa mundo, kundi kung ano ang nais ng Diyos makita ng mundo na ginagawa niya. Dito tayo minsan na nagkakaroon ng malungkot na mga pangyayari. Usually, kapag tayo nagsishare, kapag tayo gumagawa, ang hinahanap natin yung gusto nating resulta. Kaya nagtatanong tayo ng nagtatanong, okay ba yung sinabi ko? Ano yon? Bakit lagi tayong nag-iimbestigang ganon? Well, in fact, pinaghandaan mo na yon. Gumawa ka na. Sinulat mo na. Pero okay ba yung sinabi ko? Bakit? Bakit ka nagtatanong noon? Para makakuha ka ng approval sa tao, ay okay yon. Then you will feel satisfied. Ikaw ang parang gumagawa. Pagkatapos mo mag-impart, mag-share, bahala ang Espiritu doon ng Diyos. Ano ang hinihingi nito, mga kapatid, sa atin? Ano ang hinahangad nito sa atin ng isang alagad ng Diyos? Kailangan totally dependent kung ano ang gagawin ng banal na Espiritu sa bawat pagkilos niya. Di po ba? Doon mo maintindihan yung sinabi ng ating kapatid na Paul, na si Pablo, it is no longer I who live, but Christ who lives in me. Alam niyo yung mga confession na yun ni Paul, it changed the world. Di po ba? Yung mga sinasabi niyang yun ni Paul, it turns the world upside down. Yung mga confession na yun ni Paul tungkol sa paghahari ng Diyos sa kanyang buhay, nag-impluensya ito hindi lang ng Israel, kundi ng mga Gentile countries. Bayan ang inimpluensya nito. And eventually, the whole world. The whole world. Hanggang sa atin ngayon. Di ba ba? Because it is Christ who lives in Him. Sana yun lagi ang desire natin every time we impart. No? Every time we impart. Hindi ka bibiguin ng Diyos. Akala natin kasi kapag tayo, blessed tayo, we've been blessed kapag nagpalakpakan yung mga tao. Diba? Ang galing ng pagkakasabi. Okay. We've been blessed dahil nagpalakpakan yung mga tao. Anointed dahil approve yung mga tao. No. Si Paul, mga kapatid, may mga pagkakataon na binabato siya. But he always believed that God was with him. May mga pagkakataon na iniinsulto pa nga si Paul. But he always believed that it is the Holy Spirit, the power of the Holy Spirit that sent him. He always believed that. And at the end, when he looked back, anong nasabi niya? Natapos ko yung gagawin ko. In fact, if we have to paraphrase it, parang sinasabi ni Paul, natapos ko yung pinagagawa sa akin. That is anointing. That is an anointing. When God's purpose happened to an individual. Dahil walang ibang gagawin ang Holy Spirit, kundi gawin at ipagpatuloy ang mga gawain ni Kristo. He came to testify for Christ. And if it happened to you, then you are anointed.
Amen? Nagkaintindihan tayo doon? Okay, salamat sa Diyos. Sabi diyan, we cannot serve God with power without an anointing. We cannot deliver the message of God without power, without an anointing. Gusto ko muna, bago natin ito i-discuss, gusto ko, doon yun sa mga extreme Christians, ang malungkot dito, lahat na lang yata ng bagay may anointing. Baka kayo magkamali doon. Oy, anointed yung librong yan. Oy, anointed yung upuan na yan. Oy, anointed yung barong yan. Mga kapatid, maling kaisipan yon. No? Ang ina-anoint ng Panginoon, tao na tinawag niya. Hindi mga bagay. Pwede pa yung blines. Okay? Pero, ang ina-anoint niya, yung tinatawag niya, yung taong pinili niya, yung taong sinusugo niya, ito rin ang ina-anoint niya. Nagkaintindihan tayo mga kapatid? Kaya kapag nakarinig kayo na sinasabi, oy, anointed yung yung panyong yan. Di ba? Nakarinig tayo ng kay Kibuloy. Tapos labas niyo yung mga panyo nyo. I will anoint that. Kapag kayo ay magtitake ng board exam, ilagay nyo sa ulo niya, and sigurado, kayo papasa. Narinig ko yung kay Kibuloy. Kako, ang tindi ni Kibuloy. Pinag-pray lang yung mga panyo, anointed daw. Meron din doon noon na isa pang preacher, Christian preacher, nagsasabi na itong panyong maliit na kulay green, napadalhan ako doon anointed daw yon. Ewan ko kung paano ako nagkaroon ng ganon. Parang may nag-request sa akin, dahil hindi ko naman kilala yung preacher na nag-request yata sa akin, may pamphlet doon. Nang binabasa ko yung pamphlet, ang dulo, magpadala ka ng pera sa kanya. Magte-take effect daw yung green na yon na maliit na panyo. Ganito lang, gapalad ko lang yung panyo Kapag nag-offering ka daw as a sign na yung offering mo, naniniwala ka na yung panyong yon ay anointed. Sabi ko, grabe naman. Grabe naman. Anointed daw yung panyo. Mga kapatid, ang ina-anoint hindi bagay. Because sabi natin kanina, ang totoong ibig sabihin ng anointing is the presence, is the empowering of the Holy Spirit in your life. Upang mangyari ang kalooban ng Diyos na gusto niyang mamalas ng tao sa panahon na ikaw ay ginagamit niya. At hindi niya yung ginagawa sa mga bagay. He did not empower the chairs. Ang ina-anoint niya ay yung mga tao na pinipili niya. Tandaan natin yan. Dahil kailangan natin ito sa pagsusugo sa atin. Sabi nga dito, we cannot serve God with power without an anointing. Parang sinasabi nito sa atin mga kapatid, pwede ka namang magslingkod. Pwede kang mag-member ng praise and worship. That is a service. Pwede kang mag-choir. Pwede kang mag-Bible study teacher. Pwede kang mag-cell leader. Pwede kang maging officer ng board. But God cannot use you with power. You cannot change anything without an anointing. Parang sinasabi ng lesson natin mga kapatid, hangarin mo ito sa buhay mo. Yung paulit-ulit na sinasabi na, sabi nga ng mga ibang preachers, na puno ka na ng information, but the problem is, you cannot execute those information that you have in you. Hindi mo maipamuhay. Alam mo naman ang tama, pero hindi mo magawa. Because you don't have the anointing. You don't have the power to fight against evil, against those that hinders you. You don't have those powers, the power from God. Alalahanin natin mga kapatid, ang labanan natin as Christians ay spiritual. Kaya kailangan mo rin ng panlaban spiritual. Huwag kang kukuha ng tabak. Huwag kang kukuha ng lanseta.
Hindi yan tatalab. Spiritual din. Kailangan kang punuin ng Diyos. Nagkaintindihan tayo noon? Gusto nyo bang maranasan ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay nyo? You need the anointing of God. You need God's anointing. At itong anointing, mga kapatid, pinaghahandaan ito. First, you have to desire for it. You have to pray for it. Secondly, sabi dyan, the elders of the church must pray for you, for God to anoint you, for the anointing. Amen? Si Jesus, sabi ko kanina, hinangad niya yung anointing. Bakit? Bakit hinangad ng ating Panginoon yung anointing? Dahil nandito siya sa lupa, kapatid. Nandito ang ating Panginoong Jesus sa lupa. Hindi bilang Diyos. Sabi doon, iniwan niya yung kanyang glory. Therefore, He relied on the power of the Spirit. Iniwan niya sa Ama yung glory. And He relied on the power of the Spirit. That's why yung sinasabi niya sa Luke chapter 4, the Spirit of the Lord is now upon me. Dumating na. Narito na sa akin. And by that time, gumagawa siya, nakikita mong gumagawa siya ng mga iba't ibang milagro because the Spirit was with Him. In Him. Empowering Him. At tingnan nyo naman yung ginawa ng ating Panginoong Jesus sa kanyang panahon. Na sinasabi niya rin, magagawa nyo ang mas pa dito sa mga ginawa ko. Ibig sabihin, labis pa sa ginawa ng Panginoong Jesus ang ipinangako niyang gagawin natin, magagawa natin. If the Spirit of God is in us. Okay? Isipin niyo mga kapatid, willing-willing tayo doon sa mga milagrong gumagaling sa sakit, pinagaling sa cancer, di ba? Siguro, pangarap natin yun, ano? Inilabas mo lang yung panyo mong walang laba-laba ng 1 month. Iginanon mo lang, gumaling, no? Oh, galing lahat. Si Benihin, gumagano lang, no? Psh, psh. Talagang tumbahan, no? Gagalingan yung mga tao. Amazed na amazed tayo doon. Pero ang nakalimutan daw natin, yun, ginagawa yun ng ating Panginoon upang makuha niya yung attention ng tao at pakinggan siya ng mga tao tungkol sa kaligtasan. The ultimate purpose of Jesus, why He was doing those miracles, so that people who are listening to Him ay madala niya sa Ama. Ma-born again. Ibig sabihin, ang highest goal ni Christ ay mapabalik yung tao sa Ama. Sa atin, iba rin ang atensyon natin. Maraming tao ang mas hinahangad makapagpagaling kaysa makapagdala ng kaluluwa sa Panginoon. Nabaliktad. Hindi na concern ng maraming church ngayon yung makapagdala sa Panginoon, kundi mapagaling ka. Sabi noon ng ikausap kong pastor ng isang araw, pastor, nag-film showing kami doon, ang daming kaluluwang nadala sa Panginoon. Kapag katapos ka ako, pastor, ano yung follow-up? Ay kung saan man sila pumunta, bahala na ang Diyos doon. At napatanggap na ako, ha? Yun na ba yun? Naniwala daw yung mga tao? Hindi ganon. Hindi ganon ang anointing na sinasabi. Yung anointing, nagdadala ka talaga. Hindi ka lang gumagawa ng seremonya na na-attract mo sa isang bagay yung tao at okay na yung ginawa mo. No. Nagpapagaling tayo, humihingi tayo sa Diyos ng kapangyarihan ng mga bagay na para sila madala sa Diyos sa Kanyang harapan. Kaso iba yung concern ng maraming simbahan, opposite, nagkabaliktad. Mas hinagad natin yung mga bagay na temporary
kaysa sa mga bagay na permanente. Si Jesus, binigyan siya ng anointing ng Panginoon. And His highest purpose, na kahit yung buhay niya iibinigay niya, is salvation of mankind. Dapat ganun din ang purpose natin sa anumang ginagawa natin. We share the word to see people being saved. We serve to see people being saved. We pray to see people being saved. Yun ang highest aim lagi ng church. At yun dapat ang hindi winawala ng church. Ito dapat ang hangarin natin. Do not be contented that you are a Christian today at mamamatay ka na lang, ikaw pa rin ang nag-iisang kasama mo. Na wala ka man lang nadadalang kaluluwa sa Diyos. Kapatid, sisingiling ka dyan ng Panginoon. Pagdating ng araw, sasabihin ng Panginoon, nasaan yung bunga ng investment ko sa iyo? Yung talentong iniwan ko sa iyo, namunga ba? Nagbunga ba yon? Tatanungin yan sa iyo ng Panginoon. Pag sinabi mo lang sa Panginoon, wala. Wala, Lord. Ako naman, nandyan, tinanggap naman kita. Kapatid, huwag mong sabihing ligtas ka. Itatapon ka niya daw sa labas. Sa lahat ng nagsasabing tumanggap sa kanyang Panginoon at tagapagligtas, sa iyo nag-invest ang Panginoon. Hahanapin niya yan sa iyo. Baka sinasayang mo yung investment na yan. When you say you accepted the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior, God has an investment in your life. Kailangan tumubo yun. Anong in-invest dyan ni Christ sa iyo? Dugo. Buhay. Huwag mong sayangin yun. Huwag kang makontento. It is a deception to believe. Nasabihin sa sarili mo, tinanggap ko si Jesus na aking Panginoon tagapagligtas. Pagkatapos, yun lang, nagpahingalay ka, nagpabaya ka, niloko mo ang sarili mo. Actually, hindi mo naman siya tinanggap na yung Panginoon at tagapagligtas. In fact, nireject mo siya at niloko mo lang yung sarili mo. Because true acceptance of the Lord ay nangyayari sa buhay. Nag-i-impluwensya, namumunga. Without a fruit, walang maniniwala sa iyo. Matutulad ka sa fig tree na punong-puno ng dahon, nang hinanapan ng Panginoon ng bunga, walang nangyari. Fig tree siya. Pero ang tingin sa kanya ng Panginoon, dawag. Bakit? Walang pakinabang. We need an anointing for us to bear fruit. Jesus Christ need the anointing para magbunga. He preached to bring people to the Father. He needed anointing to heal, to bring people to the Father. Tandaan yan. He needed anointing for spiritual warfare. Bakit? For him to be able to stand. Para magdala ng kaluluwa sa Diyos. Lahat yun, ang ending na yun, lagi niyang, ang desire niya, magdala siya ng taong ligtas sa harapan ng Diyos. Ganon din ang church. Ganon tayong lahat. That's why